Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagsamba natin sa Kanya sa pamamagitan ng mga dasal at panalangin ay isang paraan naman natin upang maipakita at masabi na atin siyang dinadakila at sinasamba. Ang ating pagluhod sa Kanyang harapan at pagyuko ay nangangahulugan lamang na tayo'y Kanyang isang alipin na nakahandang maglingkod sa Kanya. Ang paghiling ang paraan upang mabanggit natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at mga pangangailangan. Itinuturo ng banal na kasulatan na alam na Niya ang ating mga pangangailangan bago pa man natin sabihin sa Kanya. Ngunit ang effort na ating ginagawa sa pananalangin ay mabisang paglalahad sa Kanya na taos sa ating puso ang ating ginagawa. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Salamat Panginoon kong Diyos na buhay. Salamat po sa pagbibigay sa akin ng aking mga kailangan. Salamat po sa aking asawa na laging nasa aking tabi sa hirap man o ginhawa, sa ngiti man o luha. Salamat po sa aking pamilya na patuloy na nakaalalay sa aking paglalakbay sa mga lubak ng buhay. Salamat po sa aking mga kaibigan na hindi ako iniiwan at ako'y nauunawaan kahit ako'y may kasalanan. Salamat po sa mga pinuno ng bayan na araw-gabing pinapasan at gumagampan ng mga tungkuling nakaatang. Salamat po sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo na siyang nagpapaikot ng mundo at gumagabay sa mga tao sa kanilang tinutungo. Maraming salamat po. Amen. Mahal na Panginoon, ibinibigay mo sa akin na manalangin ako ng mas malalim na pag-unawa sa pag-asa ng aking pagtawag at ang bahagi ng nais mong gampanan ko sa espiritual na dimensyon. Ipinagdarasal ko na ako'y matakpan araw-araw ng espiritual na sandata ng Diyos na iyong ibinigay para sa lahat ng iyong mga anak, na nalalaman na hindi kami nakikipagbuno laban sa laman at sa dugo, kundi laban sa mga espiritual na pinuno at mga puwersa ng kasamaan. Tulungan mo akong bigtisin ang aking isipan sa ebanghelyo ng katotohanan at ibakel ang pektoral na katwiran habang naglalakad ako sa daan ng kapayapaan. Tulungan mo akong mapanatili ang aking tiwala sa iyo at protektahan ang aking puso at isipan sa kaligtasan na mayroon ako kay Kristo. Ibigay mo sa akin na nananalangin ako sa pamamagitan ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, upang maprotektahan ko ang aking sarili laban sa mga mapanlinlang na turo at doktrina ng mga demonyo na nagpapaligaw sa napakaraming tao, at ipinagdarasal ko na kay Kristo na ako'y makatayo ng mahigpit, na nalalaman na nasa Kanya lamang ang ating tagumpay laban sa sanglibutan. Ang laman at ang dyablo ay ligtas sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, isang pribilehiyo at kagalakan na magkaroon ng kalayaan kay Kristo na lumapit sa trono ng biyaya upang tayo ay makatanggap ng awa, upang makahanap ng tulong sa oras ng pangangailangan. Ama, habang ang mga araw ay lumalalim at ang kasamaan ng mundo ay tila pinupuno hanggang sa labi nito ng kasamaan, pagkukunwari at puot, tulungan kaming matanto na dumarami ang pangangailangang lumapit sa iyo at manatiling protektado
sa ilalim ng anino ng iyong mga pakpak. Ama, kung minsan habang tayo ay nabubuhay sa pisikal, nasasalat, nakikitang mundong ito, nahihirapan tayong tandaan na mayroong isang espiritual, hindi nasasalat, hindi nakikitang kaharian kung saan ang mga puwersa ng kasamaan ay nagpaplano ng mga pagsubok at nagbabalak ng mga tukso para sa mga banal ng Diyos. Palakihin ang ating kamalayan at pag-unawa sa espiritual na globo at bigyan tayo ni Kristo upang manindigan laban sa mga puwersa ng kasamaan na ganap na nilagyan ng espiritual na baluti ng Diyos na nag-iisa ay kayang protektahan tayo mula sa malapot at matagal na pag-atake ng kaaway. Salamat na ang iyong mga plano at mga layunin ay hindi kailanman mabibigo at naway hindi natin makalimutan na higit pa ang saya na nasa atin kaysa sa nasa mundo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, itinataas namin ang aming tinig ng papuri sa iyo, kasama ang mga banal sa mga panahon na nagalak na si Jesucristo ay nanalo sa tagumpay laban kay Satanas, kasalanan at kamatayan. Paano namin kayo pinasasalamatan sa kanyang pagpapako sa krus, kung saan siya nagbayad ng halaga para sa ating kasalanan, at kung paano namin kayo pinagpapala sa kanyang maluwalhating pagkabuhay na mag-uli, kung saan niya sinira ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Sa buhay ng lahat ng nagtitiwala sa Kanya, pinupuri at pinasasalamatan namin kayo sa Kanyang maluwalhating tagumpay na umaalingaw-ngaw sa paglipas ng mga panahon at matunog sa buong sansinukob sa loob ng 2,000 taon, at niluluwalhati namin ang iyong banal na pangalan na ngayon ay alam natin na mayroong isang tao na nakaupo sa kanang kamay ng Diyos sa maluwalhating kamahalan, Panginoong Hesukristo na matuwid. Nagagalak kami na ang kanyang maluwalhating tagumpay ay hindi nabawasan sa paglipas ng panahon, ngunit naging isang katotohanan sa buhay ng mga henerasyon ng mga kalalakihan at kababaihan na nagtiwala sa pangalan ni Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. At pinasasalamatan namin kayo, Ama, na ang kanyang kapangyarihan sa pagkabuhay na mag-uli ay kasing lakas ng ating buhay ngayon, gaya noong siya ay sumabog mula sa libingan at nilusob ang mga hukbo ng kasamaan magpakailanman. Salamat na darating ang araw na ang tagumpay ni Kristo sa ating mga mortal na katawan ay magiging kompleto rin, at tayo ay nakatayo sa harap niya ng harapan. Hanggang sa araw na iyon, ipinagdarasal namin na panatilihin mo kaming laging nakatingin kay Jesus, ang may akda at tagapagsakdal ng aming pananampalataya. Sa kaninong pangalan tayo nagdarasal. Amen. Hindi sa ating sarili, Panginoon, kundi sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo ay pinupuri natin ang iyong pangalan, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ay sinira niya ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, at nakamit ang pinakadakilang espiritual na tagumpay laban sa mga pamunuan at kapangyarihan na sa wakas ay aabot ang pinakahuling konklusyon nito nang ang huling kaaway, ang kamatayan, ay tuluyang inilagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Paano namin kailangang purihin at pasalamatan ka ng sapat para sa iyong ginawa?
para sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, sa kaninong pangalan kami nananalangin. Amen. Ama sa langit, ng lahat ng kaluwalhatian at biyaya, salamat sa tagumpay natin sa krus ni Kristo Jesus. Ipinagdarasal ko sa Panginoon na sa lahat ng bagay ay mabigyan ako ng diwa ng karunungan at pagpapahayag sa kaalaman ni Hesukristo na aking Panginoon, at sa pamamagitan ng iyong biyaya ay mabuksan mo ang aking pagkaunawa upang malaman ang espiritual na tagumpay na mayroon tayo sa Kanya. Buksan mo ang mga mata ng aking puso at maliwanagan ang aking espiritu upang malaman kung ano ang pag-asa ng aking pagtawag kay Kristo. Bigyan mo ako ng biyaya at lakas upang tumayo ng mahigpit sa masamang araw laban sa mga pakana ng dyablo, upang matupad ko ang mga gawain na dapat mong gawin sa akin sa iyong papuri at kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, pinasasalamatan namin kayo na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, binigyan mo tayo ng espiritual na tagumpay laban sa lahat ng mga pakana at pakana ng kaaway na naghahangad na sirain ang ating pananampalataya at gawin tayong hindi epektibong mga mandirigma ng krus. Salamat, Panginoon, na sa lahat ng bagay tayo ay higit pa sa mga mananakop na nalalaman na ang tagumpay laban sa espiritual na kasamaan sa matataas na dako ay natiyak sa krus. Gayunpaman, kailangan nating maging maingat at matalino. Alam na ang kaaway bilang isang umuungal na leyon ay gumagala sa paligid upang hanapin kung sino ang maaari niyang lamunin. Tulungan mo ako sa lahat ng oras upang labanan ng dyablo at ang kanyang masasamang panlilinlang. Alam na bilang isang anak ng Diyos na binili ng dugo ng kaaway ay tatakas mula sa akin. Kinikilala ko na gumagamit siya ng maraming pagkukunwari at pagbabalat kayo upang madapa tayo at gawing hindi epektibo, hindi produktibo at walang bunga ang ating pananampalataya. Kaya't panatilihin mo akong lumakad sa pagpapakumbaba sa harap mo at nakikinig sa iyong tinig, na nalalaman na ang mga sandata ng aking pakikidigma ay hindi pisikal na sandata kundi mga espiritual, na mabisa sa paghila sa mga kuta ni Satanas sa ating buhay. Sa lahat ng bagay, ipinagdarasal ko na ikaw ay mamuno at maghari sa aking buhay, upang ako ay mabuhay sa iyong papuri at kaluwalhatian hanggang sa katapusan ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako upang ako'y mabuhay sa iyong ikaluluwalhati. Amen. Ang panalangin ay mabisa at importanteng gawain ng isang lingkod ng Diyos upang gabayan ng Panginoon ang kanyang mga ginagawa at patnubayan ng banal na Espiritu ng Diyos ang kanyang buong pamilya at mga mahal sa buhay. Halina at manalangin sa Diyos na buhay. Panginoong Diyos, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat, pupuri sa iyong kabutihan. Nagpapasalamat din kami sa mga biyayang ipinagkaloob ninyo sa patuloy na pagpapala sa aming pamilya, sa aming sambahayan at sa aming kapisanan sa araw-araw. Ang panalangin namin ngayong araw, sana'y ilayo mo po ang lahat ng miyembro ng aming pamilya
at bantayan sa aming mga gawain at mandigabayan sa aming mga responsibilidad. Bigyan mo po si tatay ng kalakasan ng katawan at malinaw na kaisipan upang magampanan ang kanyang trabaho na siyang magtataguyod sa amin. Gabayan mo po si nanay sa kanyang pangangalaga sa aming sasambayanan at maging epektibong ilaw ng tahanan. Patnubayan mo po si ate upang makatulong sa aming lahat at maging inspirasyon sa aming mga diwa ang kanyang pag-iral. Kaluguran mo po si kuya at tulungang magkaroon ng sariling paninindigan upang makalayo sa anumang tukso sa sanlibutan. Tulungan at kaawaan mo po ang aming pamilya, sapagkat ang aming pamilya ay isang pamilyang nagpupuri at sumasamba, lumuluwalhati at dumadakila sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Kami po ay nananalig at sumasampalataya na kami po ay iyong diringgin sa aming mga panalangin. Dasal namin ito sa iyong harapan at sa harapan ng iyong anak na si Jesus at sa Espiritu Santo. Amen. Mahal na Panginoon, kung paano namin pinupuri at pinasasalamatan ka at sinasamba kita sa iyong pinakadakilang lahat ng mga kaloob. Sa pagpapadala sa Panginoong Jesus upang maging ating tagapagligtas at kaibigan at para sa pagkamatay sa aming lugar sa krus upang bayaran ang halaga para sa aming mga kasalanan. Salamat sa iyo na kapag ang 2 o 3 ay natipon sa iyong pangalan, ikaw ay naroon sa aming gitna. At salamat Ama para sa maraming mga pagpapala na pinaliliguan mo sa bawat isa sa atin araw-araw. Bigyan mo kami ng mapagpasalamat na mga puso at isang pagpayag at pagnanais na ibahagi sa iba ang biyaya at awa na iyong pinaulanan sa amin araw-araw ng walang sukat. Tulungan mo kaming, Panginoon, upang ipakita ang iyong dakilang pag-ibig at biyaya sa lahat ng mga tumatawid sa aming mga landas ngayon. Naway maging handa tayo at handang maging tapat sa mga saksi sa iyo at magbigay ng sagot sa ating pinaniniwalaan upang marami rin ang makakilala sa iyo at tanggapin si Jesus bilang kanilang personal na tagapagligtas at kaibigan dahil nakita nila siya sa atin. Tulungan mo kaming pasiglahin at iangat ang iba pang mga miyembro ng iyong katawan at sa lahat ng bagay upang maging iyong mga kamay at paa, ang iyong mga mata at taenga at ang iyong puso ng pag-ibig sa lahat ng aming sinasabi at ginagawa ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal, Panginoon, ako'y dumating sa iyo lalo na ngayon upang iangat hanggang sa iyong trono ng biyaya ang lahat ng mga taong nalulumbay at nalulumbay at ang mga taong nag-iisa, nangangailangan at pagod. Panginoon, ipinagdarasal ko na palibutan ng iyong mapagmahal na pangangalaga, kaginhawahan at tulong ang bawat isa. At hinihiling ko na ikaw ay maging tunay na totoo sa kanila sa panahong ito ng kahirapan o kalungkutan. Dalhin sa buhay ng bawat isa ang isang taong makikibahagi sa pagmamahal at kagalakan ng Panginoong Jesus. Isang taong magpapasigla sa mga espiritu at puso ng bawat lalaki at babae ngayon. Isang taong magpapakita ng pagmamahal at kabaitan ni Kristo sa sino mang nawala sa mga paghihirap ng mundong ito. At masusumpungan ang kanilang sarili
na nag-iisa o walang kaibigan. I-refresh ang kanilang mga puso at kaluluwa na aking ipinagdarasal sa katotohanan na mahal mo sila ng labis, na namatay ka para sa kanila at na ikaw ay nangako na aliwin at tulungan ang bawat isa sa oras ng pangangailangan. Hayaan silang makita na sila ay hindi nag-iisa, ngunit na ikaw ay isang laging kasalukuyang tulong sa oras ng problema, at na ang mga paghihirap ng buhay na ito ay ngunit para sa isang maikling panahon. Tulungan silang malaman na ikaw ay palaging nasa kanilang tabi, nagtatrabaho sa kanila ng isang kahangahangang kaluwalhatian na magtatagal magpakailanman. Gamitin mo ako, Panginoon, nananalangin ako, upang maging isang liwanag sa mga nangangailangan, pampalamig sa pagod at pampatibay loob sa mga nalulumbay. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Sigurado, O Diyos, sigurado masyado akong nag-aalala sa sarili ko. Patawarin mo ako, tulungan mo akong makita ang mga pangangailangan, pasanin at sakit sa puso ng iba. Panginoon, tulungan mo akong mabuhay araw-araw sa ganitong paraan, nakakalimot sa sarili, na kahit lumuhod ako para manalangin, ang aking panalangin ay dapat para sa iba. Mga panahon na ang aking mga personal na pasanin ay mabigat at dapat kong dalhin ang mga ito sa iyo. Ngunit tulungan mo ako, Diyos, na mag-alala din sa iba at sa dakilang mundo tungkol sa akin. Sa pangalan ni Kristo. Amen. Mahal na Ama sa langit, salamat sa iyo na kaming nagtitiwala sa Panginoong Hesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas, ay lahat ay bahagi ng iyong makalangit na pamilya. Balang araw ay magpapalipas ng kawalang hanggan kasama mo sa aming niluwalhati na mga katawan kapag iyong lilinisin ang lahat ng luha mula sa aming mga mata. Salamat sa pag-ibig at suporta na maaari naming ibahagi ng sama-sama habang kami ay nagagalak sa aming kahangahangang kaligtasan at umasa sa aming walang hanggang posisyon sa makalangit na Jerusalem kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Salamat na sa pamamagitan ng gawain ng Panginoong Hesukristo sa krus, ang ating mga kasalanan ay napatawad na. Salamat sa iyo na sa iyong biyaya, binihisan mo kami ng kanyang katwiran at pinaupo mo kami kasama ni Kristo Jesus sa mga makalangit na dako. Salamat na kapag tayo ay pagod at pagod, maaari tayong pumunta sa iyo para magpahinga at magpasalamat sa iyo na anuman ang mga problema at paghihirap na umabot sa ating buhay, nangako kang makakasama natin palagi kahit hanggang sa katapusan ng panahon. Salamat sa iyo na ikaw ay ipinangako upang matustusan ang lahat ng aming mga pangangailangan ayon sa iyong kayamanan sa kaluwalhatian. Tulungan mo kami ng paisa-isa at sama-sama upang hikayatin, pasiglahin at iangat ang isa't isa habang hinihintay namin ang kahangahangang araw na darating si Jesus upang dalhin kami upang makasama ang kanyang sarili sa langit. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagsamba natin sa Kanya sa pamamagitan ng mga dasal at panalangin
ay isang paraan naman natin upang maipakita at masabi na atin siyang dinadakila at sinasamba. Ang ating pagluhod sa kanyang harapan at pagyuko ay nangangahulugan lamang na tayo'y kanyang isang alipin na nakahandang maglingkod sa kanya. Ang paghiling ang paraan upang mabanggit natin sa kanya ang ating mga kahilingan at mga pangangailangan. Itinuturo ng banal na kasulatan na alam na niya ang ating mga pangangailangan bago pa man natin sabihin sa kanya. Ngunit ang effort na ating ginagawa sa pananalangin ay mabisang paglalahad sa kanya na taos sa ating puso ang ating ginagawa. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Salamat, Panginoon kong Diyos na buhay. Salamat po sa pagbibigay sa akin ng aking mga kailangan. Salamat po sa aking asawa na laging nasa aking tabi sa hirap man o ginhawa, sa ngiti man o luha. Salamat po sa aking pamilya na patuloy na nakaalalay sa aking paglalakbay sa mga lubak ng buhay. Salamat po sa aking mga kaibigan na hindi ako iniiwan at ako'y nauunawaan kahit ako'y may kasalanan. Salamat po sa mga pinuno ng bayan na araw-gabing pinapasan at gumagampan ng mga tungkuling nakaatang. Salamat po sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo na siyang nagpapaikot ng mundo at gumagabay sa mga tao sa kanilang tinutungo. Maraming salamat po. Amen. Mahal na Panginoon, ibinibigay mo sa akin na manalangin ako ng mas malalim na pag-unawa sa pag-asa ng aking pagtawag at ang bahagi ng nais mong gampanan ko sa espiritual na dimensyon. Ipinagdarasal ko na ako'y matakpan araw-araw ng espiritual na sandata ng Diyos na iyong ibinigay para sa lahat ng iyong mga anak, na nalalaman na hindi kami nakikipagbuno laban sa laman at sa dugo, kundi laban sa mga espiritual na pinuno at mga puwersa ng kasamaan. Tulungan mo akong bigtisin ang aking isipan sa ebanghelyo ng katotohanan at ibakel ang pektoral na katwiran habang naglalakad ako sa daan ng kapayapaan. Tulungan mo akong mapanatili ang aking tiwala sa iyo at protektahan ang aking puso at isipan sa kaligtasan na mayroon ako kay Kristo. Ibigay mo sa akin na nananalangin ako sa pamamagitan ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos upang maprotektahan ko ang aking sarili laban sa mga mapanlinlang na turo at doktrina ng mga demonyo na nagpapaligaw sa napakaraming tao, at ipinagdarasal ko na kay Kristo na ako'y makatayo ng mahigpit, na nalalaman na nasa Kanya lamang ang ating tagumpay laban sa sanglibutan. Ang laman at ang dyablo ay ligtas sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, isang pribilehiyo at kagalakan na magkaroon ng kalayaan kay Kristo na lumapit sa trono ng biyaya upang tayo ay makatanggap ng awa, upang makahanap ng tulong sa oras ng pangangailangan. Ama, habang ang mga araw ay lumalalim at ang kasamaan ng mundo ay tila pinupuno hanggang sa labi nito ng kasamaan, pagkukunwari at puot, tulungan kaming matanto na dumarami ang pangangailangang lumapit sa iyo at manatiling protektado sa ilalim ng anino ng iyong mga pakpak. Ama, kung minsan habang tayo ay nabubuhay sa pisikal, nasasalat, nakikitang mundong ito
Nahihirapan tayong tandaan na mayroong isang espiritual, hindi nasasalat, hindi nakikita ang kaharian kung saan ang mga puwersa ng kasamaan ay nagpaplano ng mga pagsubok at nagbabalak ng mga tukso para sa mga banal ng Diyos. Palakihin ang ating kamalayan at pag-unawa sa espiritual na globo at bigyan tayo ni Kristo upang manindigan laban sa mga puwersa ng kasamaan. Naganap na nilagyan ng espiritual na baluti ng Diyos na nag-iisa ay kayang protektahan tayo mula sa malapot at matagal na pag-atake ng kaaway. Salamat na ang iyong mga plano at mga layunin ay hindi kailanman mabibigo at naway hindi natin makalimutan na higit pa ang saya na nasa atin kaysa sa nasa mundo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, itinataas namin ang aming tinig ng papuri sa iyo, kasama ang mga banal sa mga panahon na nagalak na si Jesucristo ay nanalo sa tagumpay laban kay Satanas, kasalanan at kamatayan. Paano namin kayo pinasasalamatan sa kanyang pagpapako sa krus, kung saan siya nagbayad ng halaga para sa ating kasalanan, at kung paano namin kayo pinagpapala sa kanyang maluwalhating pagkabuhay na mag-uli, kung saan niya sinira ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Sa buhay ng lahat ng nagtitiwala sa Kanya, pinupuri at pinasasalamatan namin kayo sa Kanyang maluwalhating tagumpay na umaalingaw-ngaw sa paglipas ng mga panahon at matunog sa buong sansinukob sa loob ng 2,000 taon. At niluluwalhati namin ang iyong banal na pangalan na ngayon ay alam natin na mayroong isang tao na nakaupo sa kanang kamay ng Diyos sa maluwalhating kamahalan, Panginoong Hesukristo na matuwid. Nagagalak kami na ang kanyang maluwalhating tagumpay ay hindi nabawasan sa paglipas ng panahon. Ngunit naging isang katotohanan sa buhay ng mga henerasyon ng mga kalalakihan at kababaihan na nagtiwala sa pangalan ni Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. At pinasasalamatan namin kayo, Ama, na ang kanyang kapangyarihan sa pagkabuhay na mag-uli ay kasing lakas ng ating buhay ngayon, gaya noong siya ay sumabog mula sa libingan at nilusob ang mga hukbo ng kasamaan magpakailanman. Salamat na darating ang araw na ang tagumpay ni Kristo sa ating mga mortal na katawan ay magiging kompleto rin at tayo ay nakatayo sa harap niya ng harapan. Hanggang sa araw na iyon, ipinagdarasal namin na panatilihin mo kaming laging nakatingin kay Jesus, ang may akda at tagapagsakdal ng aming pananampalataya. Sa kaninong pangalan tayo nagdarasal. Amen. Hindi sa ating sarili, Panginoon, kundi sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo ay pinupuri natin ang iyong pangalan, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ay sinira niya ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan at nakamit ang pinakadakilang espiritual na tagumpay laban sa mga pamunuan at kapangyarihan na sa wakas ay aabot ang pinakahuling konklusyon nito nang ang huling kaaway, ang kamatayan, ay tuluyang inilagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Paano namin kailangang purihin at pasalamatan ka ng sapat para sa iyong ginawa, para sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, sa kaninong pangalan kami nananalangin. Amen.
Ama sa langit ng lahat ng kaluwalhatian at biyaya, salamat sa tagumpay natin sa krus ni Kristo Jesus. Ipinagdarasal ko sa Panginoon na sa lahat ng bagay ay mabigyan ako ng diwa ng karunungan at pagpapahayag sa kaalaman ni Jesucristo na aking Panginoon, at sa pamamagitan ng iyong biyaya ay mabuksan mo ang aking pagkaunawa upang malaman ang espiritual na tagumpay na mayroon tayo sa Kanya. Buksan mo ang mga mata ng aking puso at maliwanagan ang aking espiritu upang malaman kung ano ang pag-asa ng aking pagtawag kay Kristo. Bigyan mo ako ng biyaya at lakas upang tumayo ng mahigpit sa masamang araw laban sa mga pakana ng dyablo, upang matupad ko ang mga gawain na dapat mong gawin sa akin sa iyong papuri at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, pinasasalamatan namin kayo na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, binigyan mo tayo ng espiritual na tagumpay laban sa lahat ng mga pakana at pakana ng kaaway na naghahangad na sirain ang ating pananampalataya at gawin tayong hindi epektibong mga mandirigma ng krus. Salamat, Panginoon, na sa lahat ng bagay tayo ay higit pa sa mga mananakop na nalalaman na ang tagumpay laban sa espiritual na kasamaan sa matataas na dako ay natiyak sa krus. Gayunpaman, kailangan nating maging maingat at matalino. Alam na ang kaaway bilang isang umuungal na leyon ay gumagala sa paligid upang hanapin kung sino ang maaari niyang lamunin. Tulungan mo ako sa lahat ng oras upang labanan ng dyablo at ang kanyang masasamang panlilinlang. Alam na bilang isang anak ng Diyos na binili ng dugo ng kaaway ay tatakas mula sa akin. Kinikilala ko na gumagamit siya ng maraming pagkukunwari at pagbabalat kayo upang madapa tayo at gawing hindi epektibo, hindi produktibo at walang bunga ang ating pananampalataya. Kaya't panatilihin mo akong lumakad sa pagpapakumbaba sa harap mo at nakikinig sa iyong tinig, na nalalaman na ang mga sandata ng aking pakikidigma ay hindi pisikal na sandata kundi mga espiritual, na mabisa sa paghila sa mga kuta ni Satanas sa ating buhay. Sa lahat ng bagay, ipinagdarasal ko na ikaw ay mamuno at maghari sa aking buhay, upang ako ay mabuhay sa iyong papuri at kaluwalhatian hanggang sa katapusan ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako upang ako'y mabuhay sa iyong ikaluluwalhati. Amen. Ang panalangin ay mabisa at importanteng gawain ng isang lingkod ng Diyos upang gabayan ng Panginoon ang kanyang mga ginagawa at patnubayan ng banal na Espiritu ng Diyos ang kanyang buong pamilya at mga mahal sa buhay. Halina at manalangin sa Diyos na buhay. Panginoong Diyos, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat, pupuri sa iyong kabutihan. Nagpapasalamat din kami sa mga biyayang ipinagkaloob ninyo sa patuloy na pagpapala sa aming pamilya, sa aming sambahayan at sa aming kapisanan sa araw-araw. Ang panalangin namin ngayong araw, sana'y ilayo mo po ang lahat ng miyembro ng aming pamilya at bantayan sa aming mga gawain at mandigabayan sa aming mga responsibilidad. Bigyan mo po si tatay ng kalakasan ng katawan at malinaw na kaisipan
upang magampanan ang kanyang trabaho na siyang magtataguyod sa amin. Gabayan mo po si nanay sa kanyang pangangalaga sa aming sasambayanan at maging epektibong ilaw ng tahanan. Patnubayan mo po si ate upang makatulong sa aming lahat at maging inspirasyon sa aming mga diwa ang kanyang pag-iral. Kaluguran mo po si kuya at tulungang magkaroon ng sariling paninindigan upang makalayo sa anumang tukso sa sanlibutan. Tulungan at kaawaan mo po ang aming pamilya, sapagkat ang aming pamilya ay isang pamilyang nagpupuri at sumasamba, lumuluwalhati at dumadakila sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Kami po ay nananalig at sumasampalataya na kami po ay iyong diringgin sa aming mga panalangin. Dasal namin ito sa iyong harapan at sa harapan ng iyong anak na si Jesus at sa Espiritu Santo. Amen. Mahal na Panginoon, kung paano namin pinupuri at pinasasalamatan ka at sinasamba kita sa iyong pinakadakilang lahat ng mga kaloob. Sa pagpapadala sa Panginoong Hesus upang maging ating tagapagligtas at kaibigan at para sa pagkamatay sa aming lugar sa krus upang bayaran ang halaga para sa aming mga kasalanan. Salamat sa iyo na kapag ang 2 o 3 ay natipon sa iyong pangalan, ikaw ay naroon sa aming gitna. At salamat Ama para sa maraming mga pagpapala na pinaliliguan mo sa bawat isa sa atin araw-araw. Bigyan mo kami ng mapagpasalamat na mga puso at isang pagpayag at pagnanais na ibahagi sa iba ang biyaya at awa na iyong pinaulanan sa amin araw-araw ng walang sukat. Tulungan mo kaming, Panginoon, upang ipakita ang iyong dakilang pag-ibig at biyaya sa lahat ng mga tumatawid sa aming mga landas ngayon. Naway maging handa tayo at handang maging tapat sa mga saksi sa iyo at magbigay ng sagot sa ating pinaniniwalaan upang marami rin ang makakilala sa iyo at tanggapin si Jesus bilang kanilang personal na tagapagligtas at kaibigan dahil nakita nila siya sa atin. Tulungan mo kaming pasiglahin at iangat ang iba pang mga miyembro ng iyong katawan at sa lahat ng bagay upang maging iyong mga kamay at paa, ang iyong mga mata at taenga at ang iyong puso ng pag-ibig sa lahat ng aming sinasabi at ginagawa ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal, Panginoon, ako'y dumating sa iyo, lalo na ngayon upang iangat hanggang sa iyong trono ng biyaya ang lahat ng mga taong nalulumbay at nalulumbay, at ang mga taong nag-iisa, nangangailangan at pagod. Panginoon, ipinagdarasal ko na palibutan ng iyong mapagmahal na pangangalaga, kaginhawahan at tulong ang bawat isa. At hinihiling ko na ikaw ay maging tunay na totoo sa kanila sa panahong ito ng kahirapan o kalungkutan. Dalhin sa buhay ng bawat isa ang isang taong makikibahagi sa pagmamahal at kagalakan ng Panginoong Hesus. Isang taong magpapasigla sa mga espiritu at puso ng bawat lalaki at babae ngayon. Isang taong magpapakita ng pagmamahal at kabaitan ni Kristo sa sino mang nawala sa mga paghihirap ng mundong ito. At masusumpungan ang kanilang sarili na nag-iisa o walang kaibigan. I-refresh ang kanilang mga puso at kaluluwa na aking ipinagdarasal sa katotohanan na mahal mo sila ng labis
na namatay ka para sa kanila at na ikaw ay nangako na aliwin at tulungan ang bawat isa sa oras ng pangangailangan. Hayaan silang makita na sila ay hindi nag-iisa, ngunit na ikaw ay isang laging kasalukuyang tulong sa oras ng problema, at na ang mga paghihirap ng buhay na ito ay ngunit para sa isang maikling panahon. Tulungan silang malaman na ikaw ay palaging nasa kanilang tabi, nagtatrabaho sa kanila ng isang kahangahangang kaluwalhatian na magtatagal magpakailanman. Gamitin mo ako, Panginoon, nananalangin ako, upang maging isang liwanag sa mga nangangailangan, pampalamig sa pagod at pampatibay loob sa mga nalulumbay. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Sigurado, O Diyos, sigurado masyado akong nag-aalala sa sarili ko. Patawarin mo ako, tulungan mo akong makita ang mga pangangailangan, pasanin at sakit sa puso ng iba. Panginoon, tulungan mo akong mabuhay araw-araw sa ganitong paraan, nakakalimot sa sarili, na kahit lumuhod ako para manalangin, ang aking panalangin ay dapat para sa iba. Mga panahon na ang aking mga personal na pasanin ay mabigat at dapat kong dalhin ang mga ito sa iyo. Ngunit tulungan mo ako, Diyos, na mag-alala din sa iba at sa dakilang mundo tungkol sa akin. Sa pangalan ni Kristo, Amen. Mahal na Ama sa langit, salamat sa iyo na kaming nagtitiwala sa Panginoong Hesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas ay lahat ay bahagi ng iyong makalangit na pamilya. Balang araw ay magpapalipas ng kawalang hanggan kasama mo sa aming niluwalhati na mga katawan kapag iyong lilinisin ang lahat ng luha mula sa aming mga mata. Salamat sa pag-ibig at suporta na maaari naming ibahagi ng sama-sama habang kami ay nagagalak sa aming kahangahangang kaligtasan at umasa sa aming walang hanggang posisyon sa makalangit na Jerusalem kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Salamat na sa pamamagitan ng gawain ng Panginoong Hesukristo sa krus, ang ating mga kasalanan ay napatawad na. Salamat sa iyo na sa iyong biyaya, binihisan mo kami ng kanyang katwiran at pinaupo mo kami kasama ni Kristo Jesus sa mga makalangit na dako. Salamat na kapag tayo ay pagod at pagod, maaari tayong pumunta sa iyo para magpahinga at magpasalamat sa iyo na anuman ang mga problema at paghihirap na umabot sa ating buhay, nangako kang makakasama natin palagi kahit hanggang sa katapusan ng panahon. Salamat sa iyo na ikaw ay ipinangako upang matustusan ang lahat ng aming mga pangangailangan ayon sa iyong kayamanan sa kaluwalhatian. Tulungan mo kami ng paisa-isa at sama-sama upang hikayatin, pasiglahin at iangat ang isa't isa habang hinihintay namin ang kahangahangang araw na darating si Jesus upang dalhin kami upang makasama ang kanyang sarili sa langit. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen.